Nyo, every time you think of brokenness, think of it this way. Halimbawa ho, ito pong ating pong ininom. Di ba? Masarap eh. Tama ba? Kaya kinuha ko yung isa eh. Now, what I'm saying is, hindi nyo naman ito ma-enjoy kung hindi naman nag-process ng brokenness yung grapes. At hindi nyo rin ito maiinom kung hindi mo i-break yung seal. Tama? So, yung process na yun, importante yun. It is a necessary process para ma-experience natin yung totoong ganda at disenyo at yung pinaka-purpose ng gumawa nito. Tama? Ngayon, pag nainom mo na, ang sarap. Di ba? Inggit kayo, ha? What I'm saying is this. Yun ang dahilan kung bakit yung issue ng brokenness, it's not something negative. It is something that you are to do. Kasi you cannot avoid it. Parang kahit sa mga binili nyong pagkain, break the seal. Di ba? When you open, lahat ng yon ay importante. Now, kanina, nung nakikinig ako kay Peter Jr., tuwan-tuwa ako kasi he gave us a different perspective on brokenness. Since we are living in a broken world, ito po ang problema. This broken world, people are imperfect. And whether we like it or not, every one of us will somehow experience storms in life. At yung storms na yon, it leads to a breaking experience. Tama, mali? Since walang exempted doon, kahit bata, matanda, mayaman o mahirap, may storms ang dadaanan. At yung storm na yon, ang tanong na lang ay ito, since we cannot avoid it, ang sino ang kasama mo in the process of breaking circumstances? Nagkakaintindihan? So ito pong blessing natin is not just for us to remain ordinary people, but for us to experience extraordinary God. Kaya nga ho, yung mga taong nakaranas ng extraordinary God, nagiging extraordinary din ang kanilang mga responses sa buhay. Ulitin lang natin, review lang naman to. Sabi natin, ordinaryo lang sa mga nagtatrabahong magreklamo. Ordinaryo lang yon, yung galing sa bakasyon. Bukas, ordinaryo lang yon, yung, papasok na naman. Bitin ng bakasyon, di ba? Bitin ng bakasyon. Sana nung Biyernes, walang pasok. Ordinaryo lang yon. But for us to go to work excited because we know that we're not working for our boss, we're working for God, yun, extraordinary yun, di ba? Ordinaryo lang yun sa maraming babae. Pag inutos, sinabihan ng asawa, pakipimpa mo naman ng kape. Ang tanda mo na, dami kong ginagawa, ikaw na yan. Ordinaryo lang yun. But when you do it because of your love for God, it becomes extraordinary to serve with gladness from your heart. Tama? Ngayon din, sa mga asawang lalaki, it's very ordinary to neglect the wife, hindi pinapansin, basta ang unang tinatanong, ano ulam? Ito lang niluto mo? Hindi iniisip, anong ginawa mo sa maghapon? Kawawa ka naman. Baka kailangan mo ng masahe. Hindi tinatanong yun. Ang tinatanong, maligo ka na nga, baho-baho mo. Ordinaryo lang yon, pero extraordinary din. Sa atin, wow, kamusta ka na, sweetheart? Miss na miss kita maghapon. Alam mo, mama, mamasahin kita. Alam mo, kumain ka na ba? Alam ko, nagluto ka. Parang napaka-extraordinary kasi you're doing it because of your love for Jesus. Are you following? In this life, it is so extraordinary to be so excited in life. And it's all because of your extraordinary God. And sinimulan natin to sa pag-aaral natin kay kanino? Naalala niyo pa? Si John. Because he is the epitome of a broken life that lives out the very reason of our existence. Ano sabi niya? He must increase. I must decrease. Now, pag narinig niyo yung pangalang Frankenstein, anong pumapasok sa isip niyo? Monster! Naku, sabi niya, monster si Frankenstein! Alam niyo, si Frankenstein ay imbento ni Victor Frankenstein. Isang scientist na napakatalino. Ang ginawa niya, binuhay niya itong itong tao na to, tinawag niyang Frankenstein.
Bakit siya naging monster? Kasi nabuhay siya, nahiwalay sa pinaka-disenyo at dahilan ni Victor Frankenstein. Now, anong ibig sabihin? Kapag tayo ay nilikha tayo ng Diyos, nabuhay tayo ng hiwalay sa pinakadahilan ng Diyos, which is to glorify Him through our lives, we are all becoming Frankenstein. Hindi niyo ba napansin yun? Sa bahay, ang daming Frankenstein. Di ba? Kapag pera ang pinadahilan ng buhay mo, pag kinapos, nagiging monster ka. Anong ginagagas mo? Ubus na ang pera natin! Di ba? Monster na. Tapos sasagot din ng Frankenstein na babae dahil wala ka na kang binibigay, galit ka pa! Ganon, di ba? Kaya puro monster na yan. Tapos ituturo ang Frankenstein na anak, ikaw ang dahilan! Di ka nag-aaral! Ay, yung problema sa inyo! Hindi mo napansin, puro monster. Kaya, are you increasing Jesus in your life or not? Pakisabi mo sa katabi mo, kung hindi si Jesus ang in-increase mo sa buhay mo, Frankenstein. Oh, di ba? Frankenstein ka. You're a monster. Kaya nga, ang gulo-gulo ng buhay ng maraming tao. Now, inaral natin si Isaiah. Then he saw the holiness of God. He was broken. In that, he experienced the very blessings of the Lord. Ganon din si Jonah. Si Jonah, he tried to run away from God. Sinong kawawa? Siya din. Imagine mo, naranasan niyang kainin ng isda. Naranasan because he was not really broken enough to really experience the blessings of God. And last week, si Pastor Marty, bindes niya tayo by reminding us that when God breaks us, cooperate. Amen? Ngayon, pag-uusapan natin ang panibagong tao sa Bible. Ang pangalan niya ay si David. When you hear the name David, what comes into your mind? Yung unang-una. Sino? Goliath. Goliath. Ang galing mo. Goliath naman talaga eh. Kasi doon siya nakilala. Ito yung bata, mga 15 or 17 years old. Nilabanan si Goliath. He was not afraid to face Goliath, a giant. Pero lahat sila takot. Pero siya, hindi siya natakot. Then let me tell you this. Whenever we think of David, praise God for him. You know why? It inspires many of us. Why? Because all of us are encountering what? Goliath problems. Tama ba? Ang dami natin problema. Problema sa bahay, problema sa pisina, problema sa daan, ang dami natin mga Goliath problems. And sometimes we say, may pag-asa pa ba? No, remember David. Now, itong si David na to, marami siyang accomplishments. Now, just to introduce to you si David, he is Israel's second but greatest king. He rose to power from humble circumstances and amid many difficulties. He captured Jerusalem. He established it as Israel's capital. Unified the nations kasi magkahiwalay yung grupo ng Judah at saka ng Israel, Northern Kingdom, and built an empire that stretched from Egypt to Mesopotamia during 40-year reign. Tapos hindi lang yon, a man of many talents. Can you imagine? A shepherd, a musician, a poet, a warrior, a politician, an administrator. Kaya yung Psalm, ang dami niyang sinulat dyan. Mga awitin na ang gaganda na hanggang ngayon kinakanta pa natin. Minsan, ginagawa na lang natin ng bagong tono. Then, he was a prominent what? As the king par excellence, as the standard for all later kings. In fact, he is a messianic symbol. Amazing. Pero with all of these accomplishments and description about David, ang pinaka-paborito kong description is how God described David. Kasi kung meron lang ako ang pinapangarap ko, if God would just describe my life, I hope that He would also describe me this way. I have found the son of Jesse, a man after my heart, who will do all my will. You know what? David is a man after God's own heart. When he was describing David, this guy is a man after my own heart. What does it mean? Was it because he was perfect? Was it because he was, as in, he never committed mistakes? No. It only means that this guy
Really live for the heart of God. Ano ibig sabihin? When God tells him, okay, go straight, he will go straight. If God tells him, stop this, he will stop it. Because his heart is burdened with what burdens God. His heart is broken with what breaks the very heart of God. He is aligned with the very will of God. Because he is a man who will do the will of God. And alam niyo ba, kaya ang challenge ko ngayon sa inyo is this: be broken to live after what? God's heart. Pakikalabit niyo ang katabi mo. Live after God's heart. You know why I'm telling you this? Because it requires brokenness to live after God's heart. Bakit kamo? Meron tayong mga gusto sa buhay. Yung gusto ng Diyos, hindi necessarily gusto rin natin. Di ba, isipin niyo, halimbawa ang asawa ko. Halimbawa lang. Pwede naman niyang gustuin na ibang tao eh. Pero alam niya, ako yung binigay ng Diyos sa kanya. Kaya anong sabi niya sa mga anak ko? Ma, anong nakita mo kay Papa? Bakit siyang napangasawa mo? Ang Papa mo, mabait na, pangit pa. Ang diin nun, hindi ko yun makalimutan. Pero, isipin ninyo, kung ako yung babae, obviously, sino ba sa inyo gusto mapangasawa'y pangit? At magandang sa kanta yun, hanapin mong pangit ng ibigin kang tunay. Magandang pakinggan, pero masama sa tingin. Kaya ako, advice ko sa mga bata, hahanap na rin kayo ng mamahalin at mapapangasawa sa buhay. Siyempre yung mahal si God at gwapo. Tama ba? Kasi yung kagandahan naman, it depends on the one looking at it and looking at the person. Tama ba? Yung salita nga, beauty is in the eyes of the beholder. O, yung maganda sa'yo, maaari namang hindi maganda sa lahat eh. Sa'yo lang maganda. Sa'yo eh. Nakuha ninyo, hindi naman ibig sabihin yung maganda sa akin, maganda sa lahat. Yung ganun ba? Pero, pipili ka na rin lang naman, siyempre yung gusto mo na rin titigan sa gabi, di ba? Ako mapalad kasi ang binigay sa akin ng Diyos maganda. Now, siya, hindi naman siya masyadong tumitingin sa akin. Hindi, ang totoo niya, asawa ko sobrang bait. Kasi kaya niya pinagaganda yan. Siya nag-alaga ng buhok ko, minawasahe niya yan, sinusuklay niya, tinatakpan niya lahat ng bakante, siya nagsusuklay niyan. Dinaano pa yan, hini-hair dryer, pasiguradong ayos, parang ginagawa niya sa tuta namin dati. Kaya na-imagine ko lagi yung poodle namin. Ganun din ginagawa niya sa akin. Kailangan ayusin to. Ano ba? Ang gulo-gulo ng... Kaya pagkataas ko maligo, nakaabang na yan. Nakaabang na hair dryer, nakaabang na yung brush, di ba? Isipin mo kung ikaw na lang mag-isa. Kunyari, babiyahe ako, di siya kasama minsan. Nami-miss ko yun. Parang wala mag-aayos ang buhok ko, di ba? Parang ganyan. So, actually, what I'm trying is this. Isipin mo yung blessing na yon because you're just following God's heart. Tama? Pero maraming tao, reklamo pa nakakita. Gusto niya mukhang Koreano, parang, uy, ang gwapo, ang mata, parang alkansya. Di ba? Parang, di ba? Ganyan. Pag pinakita mo ng parang mukhang tarsir, malalaki mata, ay, ayoko niyan, Lord, ayoko niyan. Gusto ko yung, di ba, yung Koreano magsalita. Kaya, yung ganun, kaya ang challenge ito, be broken. You want to follow God's heart? Then be broken. Be broken to live after God's heart. Bakit? Alam niyo kung bakit? Why will I follow God's heart? Now, listen to this. This is the very words of David. The Lord is near to the brokenhearted and save those who are crushed in spirit. This is his experience. He saw how the nearness of God, because he was brokenhearted, he was just depending on the Lord, and sabi niya, hindi mo pa pagsisisihan. And you want to see how his life was when he was just following the heart of God? Ito, David became greater and greater, for the Lord God of hosts was with him. Why was the Lord near David? Because he's broken-hearted. He is near to the broken-hearted. He saved those who are crushed in spirit, and the Lord was with him, and the Lord kept on making him stronger and stronger. Ayaw mo ba yan? Sino dito gusto niyo yung buhay niyo palago ng palago? Sige, pakitaas ng kamay. Praise God! Yung mga hindi nagtaas ng kamay, anong nangyari sa'yo? Ano gusto mo? Pababa ng pababa. Di ba? Itong challenge sa ating lahat. If you want to really see how your life gets stronger, then you walk with God. Yun ang sinasabi ng Diyos. Now, tingnan niyo pa po, how He described it. Even God Himself made a covenant with David. Tingnan niyo naman.
Now therefore, thus you shall say to my servant David, he was telling this to Nathan, thus says the Lord of hosts, I took you from the pasture, from following the sheep to be ruler over my people Israel. Grabe naman, look at God. He was saying, David, do you remember where you came from? You were just a shepherd boy. Shepherd, ang baho niyan. Shepherd, ayaw namin yan. He is one of the cast out sa mga society yan, yung mga shepherd na yan. Yan lang sila sa tabi-tabi. And gusto niyo malaman, the journey from the kingdom, it was not easy. He was from the shepherd boy, before going to the kingdom, he became a fugitive. Then what? Then he became the king. It wasn't an easy journey. Kaya ako sinamahan siya ng Diyos. And yet, look at what happened to him. Gusto niyo makita kung gaano kahirap? Simulan natin when God chose him as a king. When the Lord rejected Saul to be the king, sabi ng God kay Samuel, now the Lord said to Samuel, how long will you grieve over Saul? Hanggang kailan kayo iiyak para kay Saul? Since I have rejected him from being a king over Israel, fill your horn with oil and go. I will send you to Jesse, the Bethlehemite, for I have selected a king for myself among his sons. Ano utos sa kanya? Samuel, punta ka na doon kay Jesse. Isa sa kanyang mga anak, i-anoint ko. Siguro, kung meron text noon, magte-text agad yan. Jesse, pupunta ako sa bahay mo because God has chosen one of your children or one of your sons to be the next king. Kung ikaw yon, ano gagawin mo? Ang gagawin mo? Mga anak, naku, mag-prepare kayo, mag-ayos kayo, darating si Samuel at isa sa inyo, isa sa inyo, magiging hari. Palagi ko hindi makakatulog pa yan, tama? Nagkakaintindihan? Kung hindi nyo kayo makarelate, parang ganito yan. Noon, pagka dumating ang hapon, ano siya sabi? Taga! Hapon! Ngayon, hapon, anak bihis. Bihis, tali! Naintindihan niyo na? Ito ngayon, sabi niya, mag-prepare kayo. And imagine when he started looking at the children, would you believe, yung tatay ang unang mag-iisip who would be the qualified, tama? Lahat ng anak pinili, pwera kay David. Ito sinabi niya, and Samuel said to Jesse, are these all the children? And he said, there remains yet the youngest, and behold, he is tending the sheep. Noong gabi pa lang, mag-prepare kayo, maligo kayo ha, mag-prepare kayo. Ikaw David, ikaw mag-alaga sa mga tupa ha. May bisita kami. Yung mga kuya mo, mga kapatid mo may bisita. Ikaw, doon ka lang ha sa tupa ha. Wala kang karapatan dito. Imagine the feelings. Pero si David walang kaproblema. What I'm trying to say is this. Kung kayo kaya, hindi kayo pansinin sa opisina, pag may promotion, hindi ka iniisip. Kapag ka may sa trabaho, hindi ka naiisip, ang naisip iba lahat. Pero tuloy ka pa rin. Tuloy ka pa rin. Because people may not see you, but God sees you. Hindi importante how God looks, how people looks at you, how people look at you. Ang importante, how God looks at you. Are you following? Maaring sa bahay, you don't feel na ikaw ang favorite. Well, hindi ako paborito sa bahay. Paborito ka. Hindi mo napansin, ikaw lagi pinapagalitan, ikaw lagi inutusan. Paborito kang pagalitan. Well, paborito kang utusan. Ayaw mo ba niyan? Hindi lang ako pinapansin. Parang pag may bagong damit, sila lang ang binibilan. Ako, hindi. Huwag kang mag-alala. You just kept your focus and following the heart of God. Not to the heart of people. People change. But the heart of God never changes. Are you following? Now look at this. Kaya naman, sabi niya, then Samuel said to Jesse, ano sabi niya? Send and bring him, for we will not sit down until he comes here. Yan ang parusa sa inyo lahat. Tayo tayo ngayon. Hanggat habang wala pa siya, ang tagal naman itong David na to. Saan naman itong David na itong batang to? Tapos nung inanoint na, kasi sabi ni God, I'm not looking at the external appearance, I'm looking at the heart. Siguro ina-anoint na. At 12 years old, kaya hindi siya naisip kasi 12 years old lang siya. Binuhusan ng kanya, sabi ni siguro at Samuel, you will be the next king. Kung ikaw yun. I'm so young! Pero dahil bata siya, hindi niya inisip yun. Okay, good. That would be a possibility. Pero tinan mo yung heart. He was willing to follow the heart of God. Are you following? Kaya kahit, ulitin ko kahit hindi ka pansinin,
Kahit dito, minsan feeling mo, I want to be a pastor, but somehow they do not recognize my gifts. Relax ka lang. God recognizes your gift. If He really called you to be a pastor, then He will make use of you. Di ba? Kunyari, kahit saang area ng buhay, do not let people, do not find a way for yourself. Allow God to work it out for you. Nagkakadinihan. Listen to this. Many people told me, wala kang karapatang magturo. But God said, you are my man. Nagkakadinihan? You are my boy. Kaya hindi yung sasabihin ng tao, anong sasabihin ni God. Nagkakadinihan tayo? Tuloy tayo. Ngayon, balik tayo sa I have been with you wherever you have gone. Remember, sabi ni God, and have cut off all your enemies from before you, and I will make you a great name, like the names of the great men who are on the earth. Totoo, pinakita ng Diyos yan. Flashback. Parang sa palabas, flashback. Naalala mo, when you were fighting Goliath, everybody was afraid of Goliath, but I was with you. And look at the heart of this man. He was only 15 years old or 17 years old, but out of the abundance of the heart, you can easily see what is the condition of his heart. Tingnan nyo nangyari. When he saw, sabi niya, I went after him and attacked him. Kasi even Saul was saying, you cannot fight Goliath. He's an experienced warrior and you're just a kid. Ano sabi niya? No, you don't understand. And rescued it from his mouth. And when I rose up against me, I seized him by his beard and struck him and killed him. Ano tinutukoy niya? Gusto mo maintindihan ko ano tinutukoy niya? Let's go to the next verse. Your servant has killed both the lion and the bear. Wow! Can you imagine? Kung alam nyo lang, nako, mahal na hari. Yung batang-bata, excited. Kung alam nyo lang, kinuha niya na, sinubo niya na yung tupa. Hinabol ko, sinabunutan ko, kinuha ko yung tupa. Di ba? At pinatay ko yung bear, pinatay ko yung leon. And sabi niya, and this uncircumcised Philistine, sa Tagalog, at itong supot na to, will be like one of them. Nandiyan nyo? And since he has taunted the armies of the living God, alam niyo kung bakit? Ininsulto niya yung mga hukbo ng Panginoong Diyos. Hindi ako papayag because my God does, deserve to be respected. Hindi yung mga iniinsultong ganyan. Nakuha niyo? Out of the abundance of the heart. And look at this. Then David said to the Philistine, nung kaharap niya na si Goliath, you come to me with sword, with a spear, and a javelin, but I come to you in the name of the Lord of hosts, the God of the armies of Israel, whom you have taunted. Diba? Kung tayo, ako yun, iniisip ko, ako yun, ano kaya? Sa laki nun? Malaki ka lang eh. Umupo ka. Wala na ito. Diba? Kasi siyempre, ang isip ko agad yung size mo. Pero ito, hindi niya nakita yung size niya. Nakita niya yung size ng Diyos niya. Hindi mo pwedeng insultuhin ang aking Panginoon Diyos. And sabi niya, this day, I'm telling you, the Lord will deliver you up into my hands. And I will strike you down, sabi niya, and remove your head from you. And sa tangkad nun, sabi niya, and I will give the dead bodies of the army of the Philistines, hindi lang ikaw, kasama ng mga kampun mo, sabi niya, this day, to the birds of the sky, and the wild beasts of the earth, that all the earth may know, that there is a God in Israel. You know what he was saying? I will fight you and I will kill you. You know why? Because I want to tell the world that my God is real. I will react and I will respond and I will work with extraordinariness because I want to tell the whole world that my God is true. Nagkakaninan tayo? I won't be afraid of you. I won't be anxious. You know why? Because my God is real and I want the whole world to know about it. Now, continue. And all that this assembly may know that the Lord does not deliver by sword or by spear, for the battle is the Lord's, and He will give you into our hands. Ganun ang laman ng puso niya. And David, I took care of your enemies. Ganun, kitang-kita ko yung heart ng Diyos. As he was following the heart of God, nilalaban niya yung puso ng Diyos, he kept on winning. Naging kalaban niya sino? Mismong in-law niya, si Saul. Father-in-law niya, nakaaway niya. Mismong hari niya, nakaaway niya. But God kept on protecting David and he never fought as he never disrespected his leader. Instead, looking at God. No, my God is real. My God is true. He will protect me. Pati yung mga sarili niyang tao, papatuhin siya. Ano sabi niya? And he strengthened himself with the Lord. Amazing tong puso ni David. Now, let's continue.
And when your days are complete, kaya sabi ni God, when your days are complete and you lie down with your fathers, David, you know what? I will raise up your descendant after you, who will come forth from you, and I will establish his kingdom. Amazing, no? Ang sasabi ni God, I am promising you your posterity, and he shall build a house for my name. Lord, naalala niyo si David, he was the one dreaming to build a house for God. Pero sabi ni God, sorry David, I cannot allow you that. Kung ako yan, oh, sobra naman Lord, ba't naman ganon? Ako nakangarap eh. Pero hindi, he was so broken, he was following the heart of God. Ang sabi ni God sa kanya, but I will establish the throne of his kingdom. He will build the house for me, not you. Kung mayabang si David at hindi susunod sa puso ng Diyos, that's unfair! I thought of it, not him! But hindi. Lord, okay. Sabi niya, and I will be a father to him, and he will be a son to me. When he commits iniquity, I will correct him with the rod of men and the stroke of the sons of men. But my loving kindness shall not depart from him, as I took it away from Saul, whom I removed from before you. You see, David, because you've been walking with me, because your heart is after me, I'm telling you, I rejected Saul, but you will remain serving me. Sarap, no? Now sabi niya, your house and your kingdom shall endure before me forever. Your throne shall be established forever. Ang sarap. Why? Because this guy is broken to live for God's heart. Kaya sabi, your word is a lamp to my feet and a light for my path. Paano mo nalaman na talagang you are following the heart of God? Seryoso ka sa salita ng Diyos, tama ba? Kaya ngayon, your word is a lamp to my feet. Hindi mo yan binabaliwala. You meditate on it, you study it, you read it, you apply it in your life. Nakuha niyo yung sabihin? Pag-isipan niyo mabuti. Seryoso sila sa bagay ng Diyos. They do not take God as in lightly. Seryoso sila, inaalam nila. Alam niyo, marami sa atin, hindi tayo ganun kaseryoso, and yet we want God to bless us. Tapos pag nangyari sa ating problema, sinisisi natin ng Diyos. Pero tanongin natin, are we really serious to know His Word? Are we really serious to know what is in His heart? That we will follow His heart? Minsan hindi naman eh. We're not asking God when it comes to looking for a partner in life. We're not asking God when we are in terms of our business. We don't even meditate on His Word to know so that our path would be guided. Nasusundan niyo po? Hello? Pakisabi sa katabi mo, are you really serious to follow God's heart? Now, if you want God's blessing, listen to me. Then get serious with His Word. Pero ingat tayo. Ibig ba sabihin si David invincible? Hindi. Tingnan niya sabi ni Lord. If you think you're standing firm, be careful that you don't fall. Now listen. Si David, with all of his victories, with all of his cries before God, I'm telling you, he is still a man with a feet of clay. Tao pa rin siya na mahina, pwedeng matumba. Kahit tayo, we might meditate and worship. When you look at the pastors, when you look at other Christians, don't ever think na itong mga to, they're serving the Lord. Wow, I praise God for them, and they will surely be victorious. They are more than conquerors in Christ Jesus. Amen. But, take heed, hindi sila invincible. Nagkakaintindihan? Other Christians, katabi mo, hindi siya invincible. Tatay mo, hindi siya perfect. Nanay mo, hindi siya invincible. Mga anak mo, nag-aatin ng elevate, hindi sila invincible. Are you following? Why is that necessary? Now, tingnan niyo po. Because if you want to follow God's heart, listen to this. You know what the heart of God hates. And you also know what the heart of God loves. Nagkakaintindihan? Sin is serious, but God is gracious. Alam niyo, sa maraming tao, they take sin lightly. Hindi kasi nila naintindihan ano itsura nito. Let me repeat. Alam niyo, nakakatuwa lang kasi si David Platt also came out with a preaching na ang kanyang outline is sin is serious, God is gracious. Hindi ko naman po inaasahan na magkakapareho kasi nabasa ko lang siya kanina. Pero sabi ko, nonetheless, I want to acknowledge kasi baka mamaya sabihin niyo kinopya ko, meron siyang libro, ako wala. Okay? Nakakaintindihan? Alam niyo naman mga Christian, napakabait. Hi! Plagiarism! Di ba? Relax lang. Ang totoo niyan,
Ang idea, hindi naman solo ng isang tao. Nagkataon na isulat ng isa, hindi nasabi ng isa, pero hindi necessarily kinopya ang isa't isa. Nagkakaintindihan tayo. Okay? Kaya, ingat lang tayo. Sin is serious, God is gracious. Listen to this. Here is David. Panalo, relax, and the moment na nag-ano ka lang, parang hindi ka nag-ingat following the heart of God. Ingat ka, tingnan mo. Then it happened in the spring. Anong dapat meron sa spring? At the time when kings go out to battle. From the very heart of God, saan ang mga hari at that time? He was supposed to be in the battle. That David, instead of going to the battle, the very heart of God for him to fight, David sent Joab and his servant with him and all Israel and destroyed the sons of Ammon and besieged Rabbah, but David stayed at Jerusalem. Anong ginawa ni David? Sa halip na nandun sa trabaho, lumalaban, natulog. Parang yung mga nag-oopisina, ay, tinatamad ako pumasok, sick leave na lang. I am not feeling well. Anong pasakit mo? Puyat. Ganun lang. Pero walang karamdaman. Kaya isang araw o 2 araw lang ako a-absent. Kasi pagkatapos ng araw na, kailangan ng medical certificate at delikado yun. Sasabihin lang, magsisinungaling ako. Sa totoo lang, hindi mo kailangan ng 3 araw para magsinungaling. Doon pa lang sa simula, nagsinungaling ka na. Nagkakaintindihan tayo? Hello? Now, hindi kita kinokondena. Okay lang, relax ka lang. Mamaya. So si David stayed in Jerusalem. Ang problema, hindi mo naintindihan anong pwedeng gawin sa'yo ng diablo. Paglalaroan ka na, nagsimula ka na maglaro, ito, pagpepiestahan ka na ng demonyo. Now when evening came, David arose from his bed. Now listen to this. Pag sinabi mong evening sa Israel, hindi yung kasing dilim sa atin. Kasi lalo pag spring, yung dilim nila, minsan, kunyari, nasa Canada ka, parang sa Canada, 9 o'clock na ng gabi, parang 3 o'clock pa lang sa atin ang liwanag. Okay? Kaya baka ma-misinterpret ninyo, parang gabi na pala, di madilim na. Tama? Hindi na makapare sa atin, maraming posting ilaw, lang ganon. Ito siya. He rose from the bed and walked around the roof of the king's house, and from the roof, yan. Ito si David, lakad-lakad sa roof. Lakad-lakad. He saw a woman bathing. Sabi, oops, bumalik. Wow! Isipin nyo ang mga Hudyo, lagi nakatakit ang buong katawan yan. Biglang nakakita ka ng binte. Hita! Baywang! Naintindihan nyo? Bakit naman ngayon ka pa nagpakita? Pag-isipan nyo mabuti. And the woman, hindi lang basta woman, he was very beautiful. In appearance, parang sa mga lalaki, jackpot! Naintindihan ninyo? Para mababaro ka, ganda babae. Now, sana pagkakita pa lang, tandaan nyo, ito ingat kayo ha, sin is so dangerous na akala mo kaya mo, pero ingat ka. Kaya sabi ng Bible, when your right hand or left hand causes you to sin, cut it off. Agad-agad. Huwag mong pagbigyan. Nagsisimula yan sa simpleng isip lang. Sa simpleng katamaran lang. Tapos lakad-lakad at nang tumingin, bumalik pa. At tinitigan. Ang problema hindi natapos doon. If you are serious, at least alam mo. Now, let me just explain this to you. Kahit ang selos, mga babae, lalaki, listen to this. Kahit ang selos, regalo ng Diyos yan. When my wife was always jealous, when our first 2 years, sa totoo lang, lagi siyang selos ang selos. Bakit? Hindi ko siya binibigyan ng sapat na panahon. Nagkakaintindihan tayo. Mali ako. Dahil dapat may oras siya at may sapat siyang oras. Tama? And at the same time, ang isang bagay, kung hindi ka honest, alam mo din sa puso mo, while your wife is being neglected, maaring wala, inosente ka in your mind, hindi ka nagkakasala. But while I was cracking jokes with other women, they were laughing and they liked it. Somehow, deep within my heart, nagugustuhan nila.
Within me, sa isip ko, hanggat walang tukso. Pero sa totoo lang, the mere fact that you're enjoying their laughters, you're already playing at the edge of temptation. Nagkakaintindihan tayo? Hello? Kaya yung iba nagsimula lang sa text. Hi. Joke lang, tawa-tawa. Mamaya yung mga LOL na yan, biglang mua. Sa text na nagsimula yun. Mamaya yung mua niya, mukha na. Totohanan na, delikado. Ingat ka, etong David, hindi agad pinutol. Now listen to this, don't you ever think that we're better than David. Nobody here can really be better than David. He meditates on the word. He was a prophet of God. He was faithful in his quiet time. He always prayed to the Lord. Are you following? What I'm saying is this, we are all prone to fall. Don't ever think that will never happen to me. Don't ever think na hindi ako ganyan. Hindi ako ganyan. Hindi ako magkakasala. Christian na ako. Remember this, kahit Christian ka, hindi yan guaranteed that you are sin-proof. Magkakaintindihan. Kaya I praise God for CCF. Hindi ini-encourage sa amin to go to drive with another woman na hindi namin asawa. We are not encouraged to do counseling na palagi sa babae, opposite sex. Ngayon nga, mahirap na kahit na same sex na rin, delikado na rin. Kaya kailangan meron ka ng kasama palagi. Bakit? Because we are all just human beings. Yung akala mong napaka-inosente, wala nangyayari, meron. Kaya nga, kinikwento ko sa'yo, ganyan ang dahilan, ba't ganyan ako magpa-picture? Bakit? Kasi ayokong maglaro ang isip ko dahil sa simula pa lang, kailangan ko ng putulin at durugin ang maaring binhi na pwedeng nagdala sa akin ng kaisipan na magpantasya. Nagkakanilan tayo? Kasi lalaki ako galing ako sa pornographic na memory. Kaya pag may nadikit sa akin, ano yun? Bakit? Kaya yun, magtataka yung mga babae sa akin, bakit minsan di ako nakipagbeso-beso, nagmamano ako. Bakit? Kahit na ano pa, kasi hindi sa malisyoso akong tao, I just want to protect myself. Kasi I'm also human being. Nagkakaintindihan tayo? Kasi maaaring wala man na isa. Pak, dumikit. Nasa loob-loob kong, kanta niya. Grabe. At nag-iisa ko ang kanta niya. Nakabeso-beso ko siya. Naglalaro na yung beso-beso na yon, kung saan-saan umabot. Tapos hindi mo naman ang kailan kaya kami ulit magkikita? Naintindihan niyo? Itong David, hindi nag-ingat, hindi pinutol. Anong ginawa? Nagtanong pa, sabi niya, sino yung babaeng yan? Sino yan? Diba? Pa-inosente pa. Sino yung naliligo na yan? Kunyari yung dating nga, sino yung naliligo na yan? Ba't naliligo yan? Sir naman, Bathsheba! Tatanungin mo pa, Bathsheba? Di ba? Pangalan pa lang. Talagang mahilig maligo yan. Di ba? Nakuha ninyo? Ang masama, anak siya ni Eliam. At asawa ni Uriah the Hittite. Tigil tayo sandali. Kung sakaling hindi kilala ni David si Uriah, sinong Uriah? Sir, si Uriah, naalala mo, one of the mighty men who protected you? Naalala mo when you were being, parang attack or being parang trailed by Saul, nang papatayin ka? This is one of the guys who protected you. He was one of the guys who was willing to die for you. Si Uriah. Kaso kilala niya Si Uriah. Sir, si Uriah. Si Uriah, okay. Palad ha? Ang palad niya. Ang ganda na asawa niya. Now, pero hindi tumigil dun Sana. Si pare pala. Sorry. Wag na lang. Okay, si pare. Hindi Siguro sabi niya, wala namang makakakita at makakaalam. Pare, sikreto lang natin to. Huwag magkikwento. Patawag mo. Kapag will ni God, hindi sasama, iligtas ako. Pag sumama, will ni Lord yun. Kanya? Minsan ganun ang tao Pag will ni Lord,
Dating, kung hindi, Lord, di ba ganyan? Lord, kung hindi mo will, hindi mo siya pararatingin. Kung hindi mo will, hindi mo kami magtatagpuin. Dumating siya, will ni God. Tumigil ka, alam mo na from the very beginning, hindi. Naghahanap ka lang ng excuse. Di ba para yan yung naghahanap ng sabi niya, hindi ako kain ng donut, hindi ako kain ng donut. Eh napadaan siya, sabi niya, Lord, pag nakahanap ko ng parking, will mong kumain ako ng donut. Nakahanap ng parking, pero 8 beses umikot. Maraming tao ganyan. Nakuha niyo? Now, tinatawag. So David sent messenger and took her. And when she came to him, he lay with her. And when she had purified herself from her uncleanness, she returned to their house. Now, look at how bad sin is. Nakipag-sex, hindi asawa, he purified herself. Sa isip niya, I can do this ritual and everything is just fine. Ganyan ang maraming tao. When they thought na okay sila, malinis sila sa Diyos, while they were not really dealing with their sin rightly. Pag-isipan nyo, maraming tao galit sa kapatid, galit sa mga kamag-anak, pero pagdating ng linggo, it's okay, okay na kami ni God, okay na, wala na akong pakialam dyan. Kapatid, hindi ganon. Walang ritual that will make you okay with God. You have to fix the real issue. Minsan, nagdadaya tayo sa opisina, will maltreating the people, parang kayo, maltrato, hindi binabayaran ng tama, basta pagdating ng service, hallelujah, the Lord is good, I'm so blessed. Okay lang silang minamaltrato, as long as God and I are okay. Ganyan ang ginagawa ng babaeng ito. Nakuha ninyo? And some people are like that. They were playing games with sin because they never saw sin as it is. Tingnan nyo. And the woman conceived. Akala ni David, walang makakaalam. Ang problema, kasi siyempre, hindi naman agad yan napagpatapos silang gumawa, ay, buntis ako. Wala mo nang ganun. Umuwi mo na si David, saya-saya. I love Bathsheba. Oh, Bathsheba, bakit ngayon ka lang dumating sa buhay ko? Tama? Ang problema, nung habang masaya sa ganyan, iniisip-isip, meditate yung kalang mga ex-capade ni Bathsheba, bigla nagpadala si Bathsheba ng message, buntis ako. Sorry umabot pa sa'yo? Hindi naman, no? So, buti na lang. Sabi niya, buntis ako, patay na. Biglang, ano ba to? Paano na yan pag nalaman ni Uriah? Paano pag nalaman nilang lahat? Yari ako, tanggal ako bilang hari. Yari ako, naku, patay na to. You begin to think of the consequences. You begin to think of I would be removed from office. I would be taken away from my kingdom. What? I would be embarrassed. People will talk about me. How bad I was. Imagine, he is my friend, Uriah. He fought for me. He gave his life for me. And look at what I did. No, this must not be done. This must not be exposed. Plan A. Patawag si Uriah. David sent Joab, say, padala mo si Uriah dito. Plan A. So Joab sent Uriah to David. When Uriah came to him, David asked concerning the welfare of Joab and the people in the state of the war. Kamusta, Uriah? Kunyari, walang nangyari. Kamusta? Kamusta? Okay naman po yung laban, sir. Medyo lamang tayo. Medyo magandang laban natin. Magaling si Sir Joab. And okay po. Good. O sige, good. That's very nice. Thank you for that report. Well, uwi ka na muna, ha? Uwi ka. Enjoy. Watch yourself. Enjoy. Go home. Ha? Mag-rest ka muna. But Uriah slept at the door of the king's house. With all the servants of his Lord, did not go down to his house. Wow, yung mga kasama siya, hindi umuwi. Napakarangal ng tao na to. Bakit? Bakit hindi ka umuwi? Sir, isipin nyo naman, the ark in Israel and Judah are staying in a temporary shelter. My Lord Joab and the servants of my Lord are camping in the open field. Shall I then go to my house to eat and drink and to lie with my wife? Sir naman, with all due respect, sir, yung boss ko nga hindi natutulog lang sa labas nakikipagdigma. Tapos ako, sir, magpapakasasa, mag-e-enjoy sa asawa ko. Sir, hindi ko ata maatim yun. A very honorable guy. Are you following? Tapos sabi niya, plan A did not work. Plan B. Lasingin kaya natin to. So
So David called him and he ate and drank before him. Nilasing! Doon yung maintindihan magkaibigan sila. Ha? Kasi para mag-inuman ng hari at saka itong tao na to, ibang close sila. So nilasing and he made him drunk. And inaasahan niyang uuwi ito, punta sa bahay. Hi, Bathsheba, lasing ako. Di ba? Eh, hindi. And lie on his bed with his Lord's servant, but he did not go down to his house. Kahit lasing siya, nandun pa rin yung dangal niya. Sabi niya, nakakainis na to. Sabi ni David, hindi ko pa rin umuwi. Ayaw mo? Ito na lang. In the morning, David wrote a letter to Joab, Plan C, and sent it the hand of Uriah. He had written the letter saying, place Uriah in the front line of the fiercest battle and withdraw from him so that he may be struck down and die. Wow! In his mind, kailangan mamatay si Uriah para hindi na ito madiskubre. Tama ba? Sabi niya, Joab, ilagay mo sa pinakamatinding labanan, ha? Saka mo iwan. And Joab followed the instruction pero may konting tweak. Ang ginawa, siyempre kung isa lang siya, iiwanan, obvious na obvious. Bari makita pa ni Uriah. Bakit mo ako iniiwan? Mas makikita sa mga mata, you betrayed me. Tama? Si Joab hindi niya mapapatawad ang sarili niya. Kaya ang ginawa, marami sila. A platoon perhaps. Patay silang lahat. At the report, sabi mo kay Haring David, Sir, matinding labanan, medyo may isang platoon tayong namatay, pero sir, patay din po si Uriah. Si David, pwedeng magalit, pero nung lalaman niyang namatay din si Uriah, at alam din ni Joab, kaya sinabi ni Joab, sabihin mo rin ha, namatay na si Uriah. Eto ngayon, sabi ni David, sabihin mo na lang kay Joab, do not let this thing displease you, for the sword devours one as well as the another. Make your battle against the city stronger and overthrow it. So he encouraged him. Ano sabi ni David? In his mind, parang walang problema. Ano sabi niya? Alam mo, Joab, lahat naman tayo mamamatay one way or another. Nagkataong ganito namatay si Uriah. So be it. Di ba? So let not you be discouraged. Imagine, hindi lang si Uriah ang namatay, pati yung mga kasama niya patay din. Nakuha ninyo? So, iyak-iyak to si Bathsheba. Pagkatapos ng morning days, sabi ni David, parang nagmamalasakit pa. Kawawa ka naman, kaibigan ko si Uriah. Pakakasalan na kita. Nakuha niyo? Ganun katindi yung kasalanan. Ang problema, hindi niyo pa nakikita talaga yung ilalim. Yan palang nakita niyo yung sa labas. Kung gaano ka-trickery, yung trickery ng sin. Yung akala mo kaya mo, hindi mo pala kaya. Sin is serious. So ano magiging problema? Ito na. With all of this, wala rin. Kaya tuloy tayo. This is what the Lord, the God of Israel says. Ano ba talaga ang problema? Listen to this. Ito ang kasalanan. Para maintindihan ninyo. Kaya marami sa atin nilalaro natin kasalanan kasi we don't really know the real picture of a sin. The real portrait of a sin. Sabi niya, David, I anointed you king over Israel. And I delivered you from the hand of Saul. I gave your master's house to you, and your master's wives into your arms. I gave you the house of Israel and Judah, and if all his hands been too little, I would have given you even more, David. Lahat ng request mo binigay ko. David, hindi lang yon. David, I blessed you. Whatever blessings you have, it came from me, David. At hindi lang, but David, isipin mo kung kulang pa, sabihin mo lang sa akin, I'm willing to give you. Tama? Now listen to this. Everything you're enjoying now, everything you have, your work, your studies, your schooling, those are from God. Hindi yung galing kanino, hindi lang yung magulang mo, Diyos yun. Giving your parents the ability to work and to earn, galing sa Diyos yun. Ikaw, the ability to study, the ability to go to school, galing sa Diyos yun. Are you following? Now tuloy tayo. And sabi niya, why have you despised the word of the Lord by doing evil in His sight? You know what he was saying? Alam mo, David, ang kasalanan ito, hindi yung nagsinungaling ka, hindi, you despise, yung parang nilapastangan mo, inalipusta mo, yung salita ng Diyos. Parang binaliwala mo yung salita ng Diyos at yung word of this, parang ang galit sa Diyos. Naintindihan ninyo?
That you have struck down Uriah the Hittite with the sword and have taken his wife to be your wife and have killed him with the sword of the sons of Ammon. Sabi niya, now therefore the sword shall never depart from your house. Tigil tayo sandali. Now listen to this. Maybe akala niyo parang simple lang. Teka. Sample. You did not submit to your husband? Lord naman, normal lang sa amin yun. No. You're despising my word. Nobody in this room would ever dare and say, I hate you, God. We will never say that. But the action that we're doing is exactly expressing that we're despising His word. Yan, Lord, nangopya lang ako eh. Nagpray naman ako, natulungan mo ako. Hindi ako makaisip. Bukas yung papel niya. Answered prayer, di ba? Hindi anak, you're despising my word. Di ba sabing sa'yo, I hate cheating? Lord naiinis ako eh. Naiinutusan ako ng magulang ko, naiinis ako eh. Lord, ano ba, normal lang yun sa mga kabataan. No, you are despising me. You're despising my word because I told you to honor your parents and obey them. Hello? That's, you're talking again at the back, talking as in words, as in against your boss, at their backs. Ang labo ng boss natin, walang niya talaga yan, hindi talaga marunong yan. Anak, did I not tell you to respect your boss and do your work for me? You're despising my word. Naintindihan niyo kung gaano katinding? Hindi, maliit lang naman yan eh. Hindi ho siya maliit. Parang ganito yan yung mga babae sa isang school. Magli-lipstick, tas hahalikan nila yung mirror. Paramihan sila ng, ng labi doon. Tapos nililinisan yun. Lagi, hirap na hirap yung tagalinis. One time, sabi nung teacher, yung supervisor, hindi na to pwede mangyari. Tinawag niya lahat ng mga babae. Sabi niya, you watch. I want you to see how hard it is for us to clean that mirror. Sabi niya, okay. Tinawag yung janitress. Okay, will you please wipe out that mirror? O clean that mirror? Sabi niya, okay, kinuha niya yung mop, sinawsaw doon sa CR, yung water closet. Di ba? Sinawsaw doon at saka nilinis. Biglang naisip ng mga bata, malinis yung mirror, pero ano yung pinanlinis? Mula noon, hindi na nila hinalikan ulit yung mirror. Naintindihan yung ibig sabihin? Minsan, kaya tayo paulit-ulit sa kasalanan, ano nang naman yun eh? Sight lang yun po. Ako lang naman yun. Wala namang iba. Kami, wala naman nakakaalam na. Wala namang babae. Hindi mo naintindihan. You're despising His word. Because sabi ng Bible, when you look at a woman with lust, and I'm telling you, as you are meditating on that, it's helping yourself to meditate on sinful acts. Are you now seeing the picture and the real portrait of sin? No, hindi lang yan. I'm telling you now, may consequence pa yan. Ano sabi niya? Thus says the Lord, behold, I will raise up evil against you from your own household. Ayokong gawin to sa'yo, David, but you have to because whatever you sow, you reap. Sabi niya, I will even take your wives before your eyes and give them to your companion, David, and he will lie with your wives in broad daylight. I mean, indeed, you did it secretly, but I will do these things before all Israel under the sun. And when he was saying this, hindi masaya si David, hindi masaya si God telling this to David. You know why? Sabi ni David, Lord, I have sinned against the Lord. And Nathan said to David, the Lord has taken away your sin. You shall not die, but however, because by this deed you have given occasion to the enemies of the Lord to blaspheme, the child also that is born to you shall surely die. Ano sasabi ni God? Anak, ayoko tong gawin sa'yo, kaya lang, you have given the enemy the opportunity to blaspheme me, to require me to bring this to your attention. Kasi merong consequence ang sin eh. Itong problema, David, you will not die. But somebody else will die. Bakit? Kasi when the lust is conceived, it gives birth to sin. And when sin is accomplished, it brings forth death. David, whether you like it or not, because of sin,
death is the penalty. For the wages of sin is death. And I'm telling you, David, if you will not acknowledge the sin, if you will not get back to me, if you will not repent, I'm telling you, this will also happen even for everyone who think that they're just okay, that everything is just fine. No, you are the coward. You are unbelieving, abominable, murderous, immoral persons, sorcerers, idolaters, and all liars. Kasama, yes. Their part will be in the lake that burns with fire and brimstone, which is the second death. If you cannot see now who would pay your sin, you will suffer this consequence. Do you think God likes it? Hindi. Kaya ano sinasabi niyo kay David? David, binigyan mo siya ng chance eh. Nakuha? But, meron akong good news. The story did not end there. You know why? Yes, sin is serious, but praise God. God is gracious. Bakit? Tingnan ninyo. Then the Lord sent Nathan to David. Then he came to him and said, David, ito na, nung nagkakasala siya, 1 year later, parang walang nangyari, everything was just fine, he was still in the kingdom, but one day, the Lord somehow rebuked David. Ano sabi niya? Hindi diretso, hindi sabi, David, you're a murderer, you're a liar, you're an adulterer. Hindi. You know why? Si God, ang heart niya, I want you to come back. I want you to be restored. I don't want to condemn you. Kaya ang heart ni God ganito. He came to him. Sabi ni Nathan, Sir, dahil sa panahon ng Israel, wala namang legislative, judicial body, lahat yun nasa hari. Nakuha ninyo? So he will make the judgment. Sir, mayroon tayong kaso eh. Meron po kasing lalaki, 2 lalaki sa city, yung isa mayaman, isa mahirap. And sir, yung mayaman, ang dami niyang tupa, ang dami niyang baka, ang gaganda pa, sir. Pero lang, sir, itong mahirap naman na to, wala naman siya. Kundi iisa lang na yulam, yung maliit lang na batang-bata pang tupa. And sir, alam niyo po ba, inalagaan niya yun, sir. Pinalaki niya, inalagaan niya, pinakakain niya. Tinuring niyang para niyang anak. Yung mga bata, sir, yung anak niya, tuwan-tuwa sa tupa na yun. And sir, pinakakain nila, mismo tinapay nila. Iniinom nila, mismo sa cup nila umiinom. At sir, natutulog tabi nila. Para siyang anak din niya. Ganon niya kamahal yung tupa na to. Ngayon, sir, di ba sa atin, di ba, may nagbabiyahe at may bisita, sir, mini-welcome natin. Itong mayaman na lalaki, may dumating na bisita. Sir, papakainin niya, sir, i-welcome niya. Ang problema, sir, ayaw niyang kumuha sa mga tupa niya. Ang dami-dami, pero ayaw niya. O ngayon, sabi niya, sir, ang kinuha niya, yung tupa ng mahirap na lalaki. Sir, alam niyo, nung kinukuha niya, sabi niya, akin na yan. Dahil mahirap, wala siyang kalaban-laban. Ito naman pong mga huwag po. Si Dali, amin po yan eh. Di ba? Si Dali yung amin po. Kasama namin si Dali. Pinuhang ganyan. Wala ho silang kalaban-laban. At nung kinakatay na po, sir, umiiyak. Yung mga bata. Patay na si Dali. Nadali na si Dali. Nandiyan niyo? Galit si David. Sabi ni David, anong galit sa mga walang hustisya sa kamansang ito? Sabi niya gano'n, he must make restitution. Sabi niya, for the lamb fourfold. Yan ang sabi sa batas eh. And he shall surely die. Dapat hindi yan kapat kaawaan. Nakuha ninyo? And sabi niya, sino yung mamang yan? Kasi ba't galit si David? Kasi siya yung hari. Ano akala niya? Walang hustisya. But deep within his heart, he knew that there was injustice happening because it was him who was the first one who was showing some form of injustice. Are you following? Pero alam niyo, sabi ni Nathan, David, you are the man. Oh, ako? Bigla siguro siya napupo. You see, it is God's grace to show us that we're sinning. Minsan, ano yung mga nag-adulterer, minsan isipin na, hindi, mahal ko siya eh. You see, I'm a lover to her. Hindi to kasalanan. Masama bang magmahal? Akala niyo, ibig sabihin?
And to David, nung inutusan ko naman I'm a general, I'm the king, that's my right, that's my privilege as a leader, to tell them what to do. I was not acting as a sinner, I was acting as a general. Are you following? But for him to realize that he's a sinner, grace ni God yun. Because none of us will repent until somebody tells us that we're really wrong. Nakuha ninyo? Kaya grace ng Diyos yun. Kaya nga, grace ng Diyos na meron tayong Nathan sa buhay. So I encourage you, if I'm so thankful with God dito sa CCF, the reason why we have D groups, because if we're serious, those D groups are not just groups where you can study together, but they are people whom you will be the people whom God will use as your Nathans in life. Sa D group ko, yung D12 ko, sila Leo, nire-rebuke nila ako. Kasi hindi ko nakikita eh. And I thank God for them. You know why? Because they are my Nathans. Because these people, they really love me. Because they're willing to tell me what's wrong with me. Naintindihan niyo po? And here is Nathan, hindi niya sinabi, God, you're a murderer. Sabi niya, sa ending niya sinabi, you're the man. You're the man who stole. You're the man who do not really care. You're the man who killed. You're the man who never even listened to the cry of those children because one of their ewe lambs was taken from them. You're the man, David. Alam niyo pa paano nakabalik si David? Thanks God, when God brings you to your face your sin, huwag ka na mag-excuse. Aminin mo na. Ito ang blessing. A contrite sinner's prayer for a psalm of David when Nathan the prophet came to him. Di ba? Pag sabi niya nga, I have sinned, iyak siya, pray siya, Lord, be gracious to me, O God, according to your loving kindness. You know what he was saying? Lord, I'm asking you for forgiveness, not because, Lord, I promised that I will do this. Lord, I will take care of the children of Bathsheba or Uriah. Walang ganon. Lord, patawarin mo ako. Lahat ng religion ang sinasabi, Lord, patawarin mo ako. Maglalakad ako mula rito sa amin hanggang sa CCF, Lord. Lord, patawarin mo ako, Lord. Nangangako ako, Lord, hindi na ako uulit. Hindi na ako mambababae. Hindi na ako pati manlalalaki. Hindi na rin. Ano sinasabi ng Diyos? Hindi yun. Lord, I come before you not because of what I can do. I come before you because you are the loving kindness. You are God full of loving kindness. You are God who is so compassionate. Lord, I come before you because of your character. Because you're God. Kaya maraming tao nagkasala. Ayaw lumapit sa Diyos. You know why? Hindi na ako papatawarin ng Diyos. Wala na akong pag-asa. Tatay mo yan. Si God hindi ganon. He is still waiting for you. Now look at this. Kasi sabi niya, Lord, wash me thoroughly from my iniquity, cleanse me from my sin. For I know my transgression, my sins ever before me. Lord, wala nang excuse. Alam ko naman yung kasalanan, nandyan lang lagi eh. Wala nang excuse. Hindi, kasi si Bathsheba eh. Doon pa kasi naligo sa harapan ko eh. Kasi naman lumapit pa siya eh. Wala nang ganon. Lord, wala akong excuse. I'm a sinner. I really am. I'm owning the responsibility. Sabi niya, against you, Lord. You only. Yan ang totoong repentance. You and you only. Alam niyo ba ang ibig sabihin nun? Di ba nagkasala siya kay Uriah? Di ba nagkasala siya sa pamilya pa ng iba pang namanay? Di ba nagkasala siya sa batas? Hindi. Sabi niya, Lord, yung physical adultery ko, ang totoo niyan, larawan lang yan ng aking spiritual adultery. I was looking for arms to carry. I forgot your arms. I was looking for a boss somewhere to lay my head on. I forgot you, Lord God. To you alone have I really sinned. Alam niyo pa ulit-ulit na you. Di ba? Absalom, at kunyari, David, Abraham. Lord, nakalimutan ko yung pag-ibig mo. Nakalimutan ko yung intimacy nating dalawa. Nakalimutan ko. Kaya Lord, but I have sinned and done what is evil in your sight. Ano yung pansin? Hindi sa pananaw ng ibang tao, nakakaya naman, ano sasabihin ng ibang tao, hindi ganoon. Hindi na ano sasabihin ng magulang ko, hindi na yon. Ano sasabihin ng ibang no, hindi na yon. Lord, ano yung paningin mo? Kasi minsan sa tingin ng ibang tao, okay ka lang eh. Sa tingin ng ibang tao, sa tingin mo sa sarili mo, okay ka lang eh. But not in your sight, not in your neighbor's sight, not in anybody's sight, but in your sight, O God. Pardon me for what is evil in your sight, so that you are justified, Lord. When you speak and blameless when you judge, Lord, I accept it because you are righteous, so I come before you. And look at this, how he repents. Behold, I was brought forth in iniquity.
My very nature is sinful. Behold, you desire truth in the innermost being, and hidden part you will make me know wisdom. Purify me with hyssop, Lord. I shall be clean. I'm not asking for my own hyssop. Alam mo yung hyssop? Yun yung tanim na itasaw-saw sa dugo, ipapahid yun sa pinto para palalagpasin ng kamatayan. Naintindihan nyo? Sabi niya, I'm not asking for that. I'm asking for your hyssop. He was already looking forward to his own son, Jesus Christ, who would die for him. Naintindihan? Now, tingnan niya, wash me and I shall be whiter than snow. And make me hear joy. Kung alam mo lang, kung akala niyo isang taon halos na parang wala nangyayari, I'm telling you, I was not hearing any joy and gladness. My bones which are broken. I pray, Lord, please allow me to rejoice again. Lord, parang titingnan mo ako. Galit ka kaya, please hide your face from my sin and blot out my iniquities. Create in me a clean heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Look at this. And do not cast me away from your presence, and do not take your Holy Spirit from me. I saw it, Lord. I saw how you have taken your Holy Spirit from Saul. And in Old Testament ho yan. In the New Testament, when God gave us the Holy Spirit, hindi niya na yung kukunin sa atin. Nakakaintindihan tayo? Hello? Huwag kayo matulog, sayang. Matatapos na tayo. Restore to me the joy of your salvation and sustain me with a willing spirit. Then I will teach transgressors your way, and sinners will be converted to you. Deliver me from glad guiltiness, and the tongue will joyfully sing of your righteousness. Now listen to this. Lord, open my lips, that my mouth may declare your praise. Na hindi na ako nakakapuri. Kaya maraming tao who are in sin, and they never have forgiveness and experience the forgiveness of God. Ang hirap kumanta. Parang hindi ako makakanta. Kung kakanta ka man, pipilitin mo, fakein mo, pero wala nang apoy, wala nang pag-apaw. Nakuha ninyo? There's some form of dryness. Now, parang yung kanta mo, parang hindi na makatawid. But, Lord, I know you do not delight in sacrifice, otherwise I would give it. You're not pleased with burnt offerings. The sacrifice of God are a broken spirit, a broken and contrite heart, O God. He was not parang belittling yung offerings. What he was saying is this, Lord, kung may magagawa lang ako, gagawin ko, pero alam ko hindi. Walang sasapat. Kaya ang sinasabi ko lang, Lord, I just want to be honest with you. I have sinned against you. Are you following? And sabi niya, a broken and contrite heart, O God, you will not despise. Did God hear his prayer? Was he restored? Praise God, he was. Alam niyo bakit? Yan sabi niya, how blessed, anong saya. This was the continuation. Is he whose transgression is forgiven, whose sin is covered. How blessed is the man to whom the Lord does not impute iniquity, and whose spirit there is no deceit. When I kept silent about my sin, my body wasted away. Through my groaning all day long, for day and night your hand was heavy upon me. Lord, kung alam mo lang, hirap na hirap ako. Kaya I acknowledge my sin to you, and my iniquity I did not hide. I said, I will confess my transgression to the Lord, and you forgave the guilt of my sin. But they did not stop that. Ano sabi niya? Therefore, let everyone who is godly pray to you in a time when you may be found. Surely in a flood of great waters they will not reach him. Pagdating ng judgment, I would not be judged along with them. Bakit? Because you have forgiven me. You are my hiding place. You preserve me from trouble. You surround me with songs of deliverance. And look at this. And I will instruct you and teach in the way you should go. And I will counsel you with my eye upon you. You know what David said? But Lord, I will tell the world about your grace. And I will tell the sinners how to come back to God. Sarap, no? Siya pa mismo magtuturo. If you have really experienced the forgiveness of God, sasabihin mo pa sila sa lahat. Now listen to this. Naalala niyo, sabi ko sa inyo, may maging mamamatay. Ano sabi ng Lord? Naalala niyo si Pontius Pilate? Ano sabi niya? Behold, the man. You know what he was saying? You are the man, David. But David, you will not die. Your child will die. Walang kasalanan, siyang mamamatay. But the truth is, pagdating ni Jesus, behold the man, he is the one who would die for all of us. May death. Kaya mga kapatid, let me tell you this. Lahat tayo, parang David, kasalanan, but there's only one hope we have. Jesus is the man who died for all of us. Nagkakaintindihan? Tayo po lang sandali yumuko at pumikit.
Pikit lang tayo sandali. Yung ko. Alam niyo po, sa totoo lang, minsan dami natin excuses before God. Hindi natin inaamin. Minsan sabi natin, lahat naman tayo makasalanan, lahat naman tayo tao lang. Okay lang yan. Hindi ho siya talaga okay. Dahil ito po ay kapahayagan ng galit at pag-aalipusta sa Diyos at sa Kanyang salita. Kaya sabi ng Panginoon, anak, minsan hindi mo nakikita na talagang galit ka sa akin kasi hindi mo naman ito nasasabi ng iyong labi. Pero yung mga gawa mo, kilos mo, desisyon mo, nagpapahayag na galit ka sa akin. Pero anak, let me just tell you this. I demonstrated my love for you while you were still sinner, enemies of God. I died for you. Because I want you to be reconciled. I did not come here to condemn you. I came here to save you. Kaya kung nakakala mo parang ayoko na, hindi na makakabalik, nagkakamali ka. God is just waiting for you. Time will come, hindi na to available na offer. Bakit? Kasi the moment we face God on the judgment day, wala nang chance. Now is the perfect time. God is speaking to you. Una, kung hindi mo pa in-acknowledge talaga si Jesus sa puso mo na yung tagapagligtas, and you're still trying your best to be acceptable to God by your own effort, I'm telling you, that will not be enough. And that will not even be acceptable. You have to be honest enough to admit, Lord, hindi ko kaya. Ikaw lang ang magliligtas sa akin. Ikaw ang namatay sa krus para sa akin na dapat ako. Pero kayo ang namatay at nabuhay magmuli para bigyan kami ng buhay na napakaganda upang buhay na makasama kayo habang sa walang hanggan. Kapatid, kung kinakausap ka ng Diyos at ang asa mo pa rin sa langit ay ikaw, sinasabi ko sa'yo, nagkakamali ka. Ngayon ang pagkakataong magpakumbaba ka, aminin mo, Panginoon Jesus, ikaw lang po. Kung ikaw ang kinakaugnay ng Diyos, itaas mo kamay mo. Just be humble before God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, God. Thank you, Jesus. Yes, hindi sa pagitan ng sarili mong gawa. It's only by the grace of Jesus Christ who died for you. Kung nagtaas ka ng kamay, sabi mo, Panginoong Jesus, patawarin mo ako at salamat na matay kayo sa krus para sa akin. Kaya naman, ibinibigay ko ang buhay ko sa iyo upang ang buhay na ito ay magamit mo para sa iyong kaharian. Salamat po na hindi kayo nanatiling patay. Kayo na buhay magmuli. At salamat po, Panginoon, that you want me to live after your heart. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Ngayon, gusto ko naman kausapin yung mga taong, perhaps you're a Christian, and yet somehow you have despised the Word of God. Parang inalipusta mo yung kanyang salita by not listening to Him, by not even seeking His will. You're not living to follow His heart. Kapatid, God also wants you to come back. And alam mo, deep within you na you are tired, you're empty. You need to be honest before the Lord. Lord, pagod na po ako. Thank you that you have given me David as an example to come before you with a broken heart. Wala na pong excuse. I come before you and accept my full responsibility. Hindi na po ako takot matanggal saan. Ang mahalaga sa akin ngayon, it's between you and me na maibalik ako sa iyo. But God, tulad din na David, alalahanin niyo lang po ako. Lord, balik niyo lang po yung sayo ng puso ko. Lord, gamitin niyo lang po ako para sa iyong kaharian at iyong purpose. Kapatid ko, ikaw yun, taas mo rin ang kamay mo sa Panginoon. It's between you and the Lord. I'm not looking at you. It's between you and the God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Yes, 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 yes. Yes, you come to God and say, Lord, thank you for your forgiveness. Indeed, you are true to your promise. If we ask for forgiveness, if we confess, you are faithful and just to forgive us. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Now for every one of us, kapatid, if you acknowledge that you too are prone to fall, na inaamin mo rin na mahina ka and you need the grace of God to protect you, and you want somehow na lumakad to live after God's own heart, and you're admitting your weakness, you're admitting that you need Jesus Christ na mag-ingat sa'yo, tayo ka din. Tayo ka din. And sabi mo, Lord, gusto ko pong hinglingin na talagang tulungan mo ako to be a man after your own heart. Kung yun ang panalangin ng puso mo, to live like David, a man after God's own heart, come, be humble. Rise up from where you are.
And be serious about His Word. Not only that, to be serious with His Word, but also for you to ask, Lord, tulungan mo ako. Bigyan mo rin ako ng Nathan sa buhay. Yes, let that be our prayer. And let this be our prayer together. Panginoon, salamat po na you want us to live after your heart. Because you want us to be blessed. You want us to experience your goodness, your being extraordinary. Kaya Lord Jesus, we come before you dahil mahina rin po kami. We acknowledge that we are sinners. We acknowledge that we are not even better than David. So Lord, protect us. Ingatan mo kami. Give us Nathans, O Lord, where we are to be willing to be accountable with. Lord, give us a humble heart to listen, to rebukes. Give us a humble heart, Father God, to follow your ways. To be willing to learn from your words. Lord, not to be independent from the body of Christ, but for us to realize that we belong to you and we belong to your people. Father God, thank you that you know how weak we are, but thank you that you are strong. May you keep on reminding us, O God, to be filled with the Holy Spirit and to always walk victoriously, knowing that we are more than conquerors in Christ Jesus. Thank you, God. Thank you, Jesus, that you will always help us to see sin as it is. Lord, it's an expression of despise against you. But Lord God, and we will not allow that by your grace, but rather help us to always be respectful to you and always to be enjoying your love towards us and to be humble enough to submit to your ways. Lord, thank you that by your grace, we will always win. In Jesus' name we pray. Amen, amen, and amen. God bless you and good evening.